Happy Lord's Day sa lahat. Good morning. Naalala ko po kahapon, kami ay kumakain sa may Jollibee. At sa hindi inaasahang pagkakataon, pababa ang aking pangalawang anak, si Aki. May dala siyang Coke. At ginagano niya sa rail ng hagdanan hanggang nahulog. Yung Coke, nasa second floor siya, nahulog dun sa first floor. Ang unang response niya ay tumakbo sa akin. Okay? So hindi niya nilinis yung kalat niya, hindi niya inaway o sinagot yung mga nagtinginan sa kanya lahat daw ng tao. Pero ang una niyang response ay lumapit sa akin. So parang ganito yung pag-uusapan natin na kung tayo ay tunay na anak ng Panginoon, tayo ay talagang dependent sa ating Ama. Sa ating bawat pagkakamali, kailangan natin lagi na lumapit sa ating Ama para tayo ay magsisi at tayo ay mabigyan ng payo, mag-guide tayo sa dapat nating response doon sa ating mga bawat bagay na pagkakamali. Ganito po ang ating pag-uusapan ngayong umaga. At nandito tayo sa part 2 ng righteous judgment ng ating Panginoon. Righteous judgment ng ating Panginoon na sinasabi dito sa Romans 2:6-11, God will render to every man according to his works. Lahat ng ginagawa ng isang tao, yun ay ang pagbabasihan ng Panginoon para sa kanyang paghahatol. Tayo ay hahatulan according sa ating ginawa. Mamaya maintindihan pa natin ito. Bakit? No? Kala ko ba we are saved by faith? Pero mamaya mas lalo tayong lalalim at maintindihan natin dito. So last Lord's Day, ang mensahe ng Panginoon sa atin ay patungkol sa kanyang paghatol na nakabase sa kanyang katotohanan. Kung ang mga Gentiles, ng mga lahing may salita ng Diyos at batas ng Diyos, through Moses, ay hindi excuse sa judgment ng Diyos at walang dahilan para sabihin nilang hindi nila alam na may Diyos. Ganon din ang mga Hudyo. Ang piniling lahi ng Diyos sa Old Testament, wala rin silang excuse o wala silang ligtas para sa judgment ng ating Diyos. Hindi porket sila ay pinili at sa lahi nila nang galing si Jesus, hindi na sila haharap sa hatol ng Panginoon. Akala nila ay sila na ay ligtas sa hukom dahil ang tingin nila ay sila ay mas mabuti sa mga Gentiles. At napag-aralan natin na sila ay nagkakamali dito. Dito natin nakita na mali ang pagkakaalam nila sa kaligtasan. Akala nila ito ay dahil sila ay lahi na pinili, ligtas na sila. Kala nila sila ay sumusunod sa batas, sila na ay ligtas. Ang paniniwala nila ay hindi na sila husgahan sa kanilang mga ginagawa. Akala nila ang tingin sa kanila ng Panginoon ay favorite ng Panginoon dahil sa kanilang lahi. Pero hindi po. Hindi po pabor ang Diyos sa kanila. Makikita natin ang magiging pleasing lang sa Panginoon ay kung sino lang ang may pananampalataya. Ayon sa napag-aralan natin sa Romans 2:1-5, sila rin ay walang excuse sa hatol ng Diyos dahil sila ay guilty. Dahil kung ano yung kasalanan ng mga ginagawa ng Gentiles, nung chapter 1, siya rin yung ginagawa ng mga Hudyo. Kaya inilid tayo ng passage na yon sa dalawang mensahe. Una, ang basihan ng Diyos sa kanyang hatol ay ang katotohanan. So since tayo ay makasalanan at lumabag sa batas, lahat ay hahatulan. Walang hindi guilty. Dito, lahat ay lumabag sa kanyang kautusan. Pangalawa, na ang Diyos ay mabuting hukom. Dinedelay niyang ipataw ang judgment sa mga tao, meaning in-exercise niya ang patience
forbearance at kindness niya. Dito ay binibigyan pala niya ng pagkakataon na magrepent o magsisi ang tao, ang mga makasalanan sa kanilang mga kalikuan at kasamaan. At as Christians, hindi tayo ligtas. We commit the same sin. Like for example, by committing murder, kapag tayo ay may galit sa ating kapatid, we commit murder. At adultery, na kahit pagtingin natin sa isang tao na may pagnanasa, considered as an adulterous act na sobrang horrible sa mata ng Diyos. Kaya ang implication ng ating mensahe last week ay huwag nating abusuhin ang kabaitan ng Diyos at yung pagiging matiisin ng Diyos sa atin. Yes, we commit sin, pero huwag natin baliwalain ang grace ng Lord. We have to repent. Magsisi tayo sa nagawa nating kasalanan. Unintentional man yun o willfully. We have to acknowledge na we are to live the gospel by living in holiness and by mortifying our sins. We must live a repentant heart. Yun ay isang evidence na tayo ay binago ng Panginoon, na tayo ay niligtas ng Panginoon. Iba na ang pakikitungo natin sa kasalanan. Dahil na ang Spirit ng Lord ay nasa sa atin, may everyday battle na. Every second may battle na tayo between our flesh at sa Spirit na nasa sa atin. Kaya as professing Christians, may papamuhay natin ito at mai-preach din natin ito sa ating mga kapatid, ang pagsisisi sa kanilang mga nagagawang kasalanan, sa pagsisisi sa disobedience nila kay Kristo. Dahil ang pag-preach ng pagsisisi ay actually preaching to turn to Christ again. Nandun na tayo kay Christ, pero tayo pa rin minsan ay pinipili nating mahulog sa kasalanan. Kaya tayo, ang role natin ay we have to admonish and remind our brothers na sila ay mag-repent sa kanilang mga nagagawa. Hindi para sila i-condemn, pero para sila ay ma-restore muli sa ating Panginoon. Kaya this morning, mas bibigyan pa tayo ni Apostol Pablo ng mas malalim na pagkilala sa judgment ng Diyos. Dito natin kukunin yung dalawang mensahe natin. And I invite you to read with me the very word of God sa Romans 2, 6 to 11. Romans 2, 6 to 11. He will render to each one according to his works, to those who by patience in well-doing seek for glory and honor and immortality. He will give eternal life. But for those who are self-seeking and do not obey the truth, but obey unrighteousness, there will be wrath and fury. There will be tribulation and distress for every human being who does evil, the Jew first and also the Greek, but glory and honor and peace for everyone who does good, the Jew first and also the Greek, for God shows no partiality. Maraming salamat sa pagbasa ng kanyang salita. Tayo manalangin. Maraming salamat, Lord, sa umagang ito. Samahan niyo kami sa pag-aaral na nawa ay ang inyong mensahe lamang at katotohanan na aming marinig. Iset aside niyo po sa amin ang aming mga opinion, ang aming mga agenda, kundi ang agenda ng inyong kingdom, ang aming maranasan, ang aming makita, ang tinig mo lamang, Panginoon, ang aming matanggap sa lugar pong ito. Samahan mo kami by your Spirit. Bigyan mo kami ng kaliwanagan sa mga mensahe pong ito sa pangalan ng inyong anak na si Jesus. Amen. So, before we dive in sa 2 points natin, sa main points natin, let me introduce to you these verses, yung 6 to 11 ng chapter 2. Itong binasa natin na kanina lang, 6 to 11, ay very effective na structure sa pagkasulat ni Paul para mas lagyan ng emphasis ang kanyang pinupunto. At ang tinatawag ito ay tinatawag ng mga Bible scholars na chiastic structure. Ang chiastic structure or ang chiasm or chiasmus ay isang style na pagkakaparallel or pagmimirror ng mga statement. Isang magandang example dito
ay yung Gospel of Matthew. Kung makikita nyo, ang kiyasam, paganyan lagi. Okay? Minsan, ang point niya sa first at sa last, then expound niya pabalik. So, minsan naman, nag-expound siya, pine-prepare niya sa mismong main point. Okay? Pero sa case natin ngayon, ang main point natin ay nasa 6 and 11. Okay? Nagbibinata talaga ako Nasa 6 and 11. So, ganito rin sa Matthew, mga kapatid. Bakit? Sa Matthew 1:23, sabi dito, "Behold, the virgin shall conceive and bear a son, and they shall call his name Emmanuel," which means God with us. Chapter 1:23. Tapos sa Matthew 28:20, sa last chapter, "And behold, I am with you always." Nakita nyo? Ito, God with us and I am with you always. Yun yung kanilang pagkakaparallel. Okay? Then sa gitna ng kiyasam, sa pinakagitna, matatagpuan natin yan sa Matthew 12 and 13. Ito yung pine-prepare niya na, sinasabi niya na yung mga parables na patungkol sa kingdom ng Panginoon. Okay? At yung itatakal natin next week na Matthew 24, di ba natakal natin 23? Ngayon 24, 25, ito ay nakaparallel sa Sermon on the Mount. 5, 6, and 7. Kaya napakaganda. May 8 woes tayo na di ba? Yung 23. Merong 8 blessings. Blessed are the poor. So, yun yung parallel na ginagawa. So, very effective yun dahil pagpapakita dito ng pagkakakonekta ng salita ng Panginoon na hindi ito parang naisip lang nila, gumawa lang sila ng kwento, pero may diin. Meron silang pinupunto rito at yun ang kanilang purpose. At ganito rin ang mangyayari sa ating pag-aaralan ngayon. Going back sa ating passage ngayon, ang main point ay nasa 6 and 11. Sabi nga ni Douglas Moo, ito yung outline niya, 6 and 11. God will judge everyone equitably, yung 6, yung 11, God judges impartially. So, pagpapakita rito ng everyone at impartially, lahat, equally, equitably, pagpapakita ng walang sinisino ang Diyos at lahat ng tao. Yung 7 and 10, those who do good will attain eternal life. Tapos glory for those who do good. Then yung 8 and 9, ito naman yung kabilang grupo ng tao. Those who do evil will suffer wrath. Wrath for those who do evil. Ang ganda ng kanyang structure dito at talagang pinag-isipan. Ginamit, in-inspire siya ng banal na spirito para maisulat ito. At gamit pa rin ang kanyang mga natutunan at yung style ng writing. Very Paul, tignan natin yung Hebrews. Hindi, joke lang. Okay, so dito na. Sa 6 and 11, ito yung God will judge everyone. 7 to 10, righteous people that will have eternity or eternal life or glory. And 8 and 9, those who are wicked na magsasuffer ng wrath of God eternally. Okay? So, dito pa lang nakita na natin yung big picture na mensahe ngayong umaga at very obvious na ang emphasis ni Paul dito ay lahat hahatulan at ang mga tao ay may dalawang paths or dalawang way or dalawang daan. Hindi 200 may dalawang kalye o dalawang daan na patutunguhan nila. Meron silang dinadaanan na magkaibang daan. It is either patungong eternal life or daan papuntang eternal damnation. Okay? So ang big question dito, paano naghahatol ang Panginoon? Ano ang basehan ng hatol ng Panginoon? Na-discuss natin last week na ang judgment ng Diyos ay according to the truth. Remember niyo po, Ngayon naman, sa 6 to 11, we will be judged according to our works. At sa ating susunod na sermon, we will be judged according to His law. 12 to 16. Okay? So, dito natin makikita na hindi siya bumabase ayon sa kanyang paborito.
No, sa lahi. Kunyari, ito ay Israel, ito ang liligtas ko. Ito mga Ortizano, ililigtas ko yan. Mga Samonte family, ililigtas ko yan. Hindi siya ganon. Okay? Siya ay maghahatol according sa ginawa ng isang tao. Hindi porket Christian ng tatay, ang anak, ligtas na rin. At yon ay common culture. Hindi lang sa Pilipinas, kundi sa buong mundo. Okay? So, dito tayo sa key points natin. Una, number 1, we will be judged according to what we have done. Hahatulan tayo ng Diyos ayon sa ating mga gawa. Kung babalikan natin yung verse 5, mga kapatid, ang sabi ni Paul sa mga unrepentant hearts ay nag-iipon sila ng puot or galit ng Diyos. Yung mga unrepentant hearts na ito yung mga walang pananampalataya kay Kristo. Don't get me wrong, itong mga unrepentant na to, still may pag-asa pa rin sila. Okay? Kaya we have a lot of works to do talaga para dito sa mga tao na to. Nag-iipon sila ng puot ng Diyos, wala silang pananampalataya kay Kristo, at no way na ang Christian ay magkaroon ng unrepentant heart o mag-reject ng pagsisisi. Isa sa mark ng tunay na mananampalataya ay merong repentant heart. Kasi doon tayo na-save. We have to repent and believe the gospel. Kung wala tayong repentant heart, saan ka na-save? Sino nag-save sa atin? Okay? At sa pagtuloy ni Paul sa sulat niya dito sa 6-11, malinaw na sinabi niya na hahatulan tayo sa ginawa natin. Unbiased. Ang kanyang hukom, ang kanyang hatol. Sa verse 6, He will render to each one according to his works. Verse 11, For God shows no partiality. All will be judged equally and no one will escape this reckoning day. May araw na pagtutuos. Darating yung araw na may hangganan ng kanyang kabaitan. Ang kanyang binibigay na leeway or allowance para tayo magsisi. Darating yung araw na ihihiwalay niya na ang sa kanya at ang hindi. Parang sa nabasa kanina ni Brother Aljon sa Matthew 25. Na lahat ng gumawa ng mga works na pleasing sa Ama, yon ang sa Kanya. At mga gumawa naman ng karumal-dumal sa Ama, hindi nagkaroon ng pagmamahal, hindi yun sa Kanya. Kuya, nalilito na talaga ako Nasisave ba talaga tayo sa works o sa ating pananampalataya? Tignan pa natin mamaya. No? Hindi pwede na kung obedient ng magulang mo, tas ikaw hindi, mabswelto ka. Hindi pwede yon. Sabi nga, kanya-kanya ang paghahatol ng bawat tao. Sa isang pamilya, kanya-kanyang hatol yan. Kanya-kanyang tayo sa great white throne ng Diyos. Base sa kanilang mga actions, sa kanilang mga kilos. Sabi nga sa Ezekiel 18:20, ang taong nagkasala ang siyang dapat mamatay. Ibig sabihin, mga wicked ito. Hindi dapat parusahan ng anak dahil sa kasalanan ng kanyang ama. At ang ama naman ay hindi dapat parusahan dahil sa kasalanan ng kanyang anak. Ang taong matuwid ay gagantimpalaan sa ginawa niyang kabutihan at ang taong masama ay parurusahan dahil sa ginawa niyang kasamaan. Ito ay evidently nakikita natin throughout the Old Testament. Hindi nagbago ang judgment ng Diyos kung paano ang kanyang pattern. Nasa lumang tipan, ito ang itinuturo. Hanggang sa bagong tipan, ito pa rin ang itinuturo. Malinaw na ang lahat ng tao ay may payback sa Diyos. It is payback time. Nakakatakot ito sa mga wala pang pananampalataya. Pero confidence at joy at excitement naman ang mararanasan
ng mga taong may tunay na pananampalataya kay Kristo. So sagutin natin, kala ko ba kuya, hindi tayo na saved by works? Pwedeng ito ang may isip natin sa unang tingin, pero hindi ganito ang meaning nito. We are saved by works. We are saved by, we are judged by works pala, and we are judged by our deeds, but we are justified by faith alone in Christ's work on the cross. Meaning, tayo ay na-save, tayo na-justify sa ginawa ni Christ sa cross by faith, sa ating pananampalataya doon. At kung tunay ang ating pananampalataya kay Kristo, kung meron tayong saving faith, magpo-produce ito ng works, ng good works, as our fruit. Sabi nga sa James 2:14-17. Itong good works na ito para sa believers ay hindi meritorious o hindi ito magdadala para siya ay maligtas. Pero ito ay prutas na lang o ebidensya na ikaw ay niligtas. Kaya titignan ng Diyos ang ating kilos, ang ating action, no? According sa ating mga ginawa sa mundo, hahatulan tayo. Meron ba tayong good works na nakaangkla kay Kristo by faith? O meron ba tayong works ng sarili natin? Kahit good works pa yan, kung hindi yan nakaangkla kay Christ, yan pa rin ay ire-reject ng Panginoon. Yan pa rin ay laban sa ating Panginoon. Yan pa rin ay bad works sa Kanya. Malinaw po? We are justified by faith in Christ's work. Tayo lang, ang tinitignan na sa atin ngayon sa mananampalataya sa church ay ang ginawa ni Kristo, hindi yung ginawa mo. Pero kung meron ka talagang may pananampalataya ka, kung meron ka talagang faith kay Kristo, magbubunga ito ng tunay at mabuting gawa galing sa puso. Kasi may bago na tayong puso. Ang mga mabubuting gawa na wicked or wala pa sa pananampalataya, yan ay tainted ng sin at hindi yan tatanggapin ng Diyos. Kaya ang basehan natin, ang basehan ng Diyos ay works, according to the works. Kung meron ba tayong good works na fruit ng ating pananampalataya, kahit tayo ay mag-profess, Christian ako, wala ka namang evidence, hahatulan ka. Christian ka nga, by lips, pero wala kang works. It might na hindi ka talaga Christian. Gets? At pag tinignan pa natin ang mga next verses, magbibigay pa si Pablo ng mga marks ng ligtas at hindi ligtas base sa pamumuhay ng tao. Makikita natin na may dalawang pamumuhay ang tao, wala sa gitna, at patungo iyon sa magkaibang landas, sa dalawang landas. Una, just and righteous that will have eternal life. At pangalawa, wicked and disobedient that will have God's wrath and fury. Tignan natin yung una. No? To those who by patience in well-doing seek for glory and honor and immortality, He will give eternal life. Verse 10, but glory and honor and peace for everyone who does good, and the Jew first and also the Greek. Minsan nakikita natin ordering to, no? A Jew muna, then Greek. Hindi, ang pagpapakita lang dito, universal. Lahat. Jews at Greek ay hahatulan. Dinescribe ni Paul kung anong klaseng pamumuhay ang meron. Yung mga taong mabibigyan ng eternal life, na they are patiently seeking and doing good works. Marami ngayon, instant na ang gusto. Instant coffee. Instant sanctification. Lahat gusto, mabilisan. Pero walang naaabot ang mabilisan. Lahat ay pinapadaan sa apoy ng Diyos. Pinapadaan sa trials ng Diyos
para mas lalo mag-flourish ang kanilang pananampalataya. So may tatlong hinighlight si Paul dito. Mapapansin nyo sa verse 7 sa verse 10, yung glory, meron din sa verse 10, may honor, at yung immortality sa 7 ay nakakonect din yan sa peace. No? Eternal peace. So ano yung glory? Ano ibig sabihin nito? Hindi ibig sabihin sinisik ng tao yung kanyang sariling glory. Hindi ganon. Pero they are walking to their calling na makonform sa image ni Christ. Ang kanilang purpose na ngayon ay to seek glory. Makonform sa glory ni Kristo. Matransform sila sa pagsunod kay Kristo. May rejoice and delight sa pamumuhay sa kabanalan at patuloy na pagpatay sa mga natitirang kasalanan. Yun ang glory. Yun ang sinisik ng isang Kristiyano talaga. Ng isang believer talaga. Ano pa? Honor. Patiently seeking honor. Na lahat ng ginagawa mo ay to honor si Jesus Christ sa buhay mo. Ang gusto lang ay magawa kung ano ang ma-approve ng Diyos. Ito yung taong ayaw mag-grieve ang Holy Spirit sa lahat ng mga gagawin niya. Lagi siya mag-iisip ng ano bang wisdom ng Panginoon. Bigyan mo ako ng wisdom para mag-respond dito sa mga bagay na ito. Ito yung tao na ito ay palaging ino-honor ang Panginoon sa kanyang buhay, nananalangin, na minimeditate ang law at ang salita ng Panginoon sa kanyang buhay. Ayaw niyang na may misrepresent niya ang Diyos. Since they are to reflect the Lord. Kasi alam nila, they know that they are ambassadors of God. Sila ay witness ni Jesus Christ. Yun yung sinisik nila. Ma-honor ang Diyos sa buhay ko. Ano pa? Immortality and peace. Na ang taong ito ay ang pag-asa nila ay yung mga pangako ni Jesus Christ sa resurrection, sa consummation, sa completion ng ating salvation. Na their hope, na they will be like Christ, sabi sa John, sa 1 John. Na inaasam-asam nila na sa araw ng consummation, we will be finally free sa kahit anong kasalanan sa ating puso. Na pagdating ng araw na yon, yun ang tinitignan nila. Panginoon, lagi ako nagkakasala ngayon, pero naniniwala ako na gagawin mo akong katulad ni Kristo in the last days. Na mako-conform ako 100% kay Christ. Kaya yung sinasabi natin, di ba? Alam ng Panginoon, time constraint. Alam niya na limitado ang lahat ng galaw natin. Oras natin sa prayer, sa worship, para mas ma-emphasize yung eternal worship natin na doon wala nang ceasing, wala nang paghinto. Kaya kung ngayon pa lang tinatamad ka ng mag-worship sa Panginoon, tinatamad ka na umawit ng hymns sa Panginoon. Kung ayaw mong ipurihin siya, dakilain siya, ayaw mo siyang i-exalt, baka mas lalo kang tamarin sa eternity. Kasi walang tigil doon. Ito, at least to, 2 oras lang. Lord's Day lang, Sunday lang ang binigay na mandate sa atin para magkita-kita. Kita po natin, no? Yun yung ating inaasam. Immortality at may peace na tayo. Wala na tayong kaguluhan, wala na tayong conflicts sa bawat isa. We are not able to sin na. At syempre, yun yung landas ng mga righteous na may pananampalataya. Pag sinabing righteous, hindi sa sarili na lang gawa, pero gawa ni Kristo, na sila ay just, dahil sila ay nananampalataya sa ginawa ni Kristo sa cross. Ito namang isang landas ay ang ending ay kapahamakan.
at puot ng Diyos. Wicked and disobedient that will have God's wrath and fury. Sa verse 8 and 9, but for those who are self-seeking, hindi God-seeking. Kita nyo agad? Self-seeking, self-centeredness. Ang emphasis ni Paul. And do not obey the truth. Naalala nyo sa chapter 1, we suppress the truth. We pervert the truth. We distort the truth. But obey unrighteousness, there will be wrath and fury. Puot at galit. There will be tribulations and distress for every human being who does evil. The Jew first and also the Greek. Nakita nyo, hindi niya sinabing the Greek only. Or only for the Jews, yung kanyang judgment. Ito ay para sa lahat. Kung yung naunang grupo ay patiently seeking the glory of God, ito ay maliwanag na taliwas. Ang sinisik niya ay ang kanyang pleasure. Sinisik niya ang mundo. Sinisik niya kung ano yung sabihin ng trend. Social media. Itong sila ay makakatagpo, no, ng wrath and fury. Ito ang ending nila. At ang wrath ng fury na to, dinescribe ang kanilang magiging trauma o suffering. Ang ma-experience nila ay tribulation and distress. Para ma-picture out pa natin, ang tribulation na ito, noong ancient times, ito ay isang capital punishment. Ang ginagawa sa isang kriminal, maglalagay sila ng isang mabigat na bagay sa dibdib nila, doon sa kriminal hanggang makrush, hanggang mamatay yung kriminal. At yung distress, ito naman ay yung confinement o pagkakakulong. At ibig sabihin, may torture dito ang hari or reyna na ginagawa doon sa kriminal. Pwedeng paupo, pwedeng pahiga, pabaliktad. Ito yung ginamit ni Paul dito na to illustrate yung suffering na mangyayari sa mga hindi sumusunod sa Diyos. And of course, ito ay illustration lang. At we believe na mas worse pa dito yung mangyayari. Ang nasa isip ni Pablo dito ay eschatological. O sinasabi yung mga mangyayari sa future. Hindi natin alam kung kailan ito. Pero ang makakasigurado tayo na ang lahat ay haharap sa paghukom ng buhay. Sa paghukom, no? Sa lahat ng buhay at mga namatay ay hahatulan. Walang ligtas kahit isang tao, kahit saan ka tumakbo. Ikaw pa rin. Tumatakbo ka man ngayon, ikaw pa rin ay haharap sa Diyos. Tandaan mo po yan. Meron kang appointed time. Naalala niyo po yung kamatayan? Yan ay appointment sa Panginoon. Siya ang talaga nun kung anong araw tayo kukunin. Lahat tayo ay haharap sa huling hukom o final judgment. At ito rin yung nakita ni John sa Revelation 20:11-15. Sinasabi ni John doon na nakita niya ang isang vision na lahat ay hahatulan ng Panginoon, lahat ay nakatayo sa Great White Throne. Nakita ni John na binuksan ng libro at andito nakasulat ang mga ginawa lahat ng tao. At may binuksan ulit na isang libro na ang tawag ay ang Book of Life. Andito sa libro na ito ang pinagkamatayan ni Kristo. Andito yung mga elect, andito yung may mga pananampalataya kay Kristo. Walang nahalo. Kala natin may elect dito tapos may faith lang na hindi naman elect. Hindi po. Naniniwala po tayo sa limited atonement. Na kung sino lang yung pinagkamatay, yung binigay ng mga pangalan ng Ama sa eternity past, siya lang yung pinagkamatayan ni Kristo sa cross. At sila lang yung mananampalataya, sila lang yung tatawagin sa gospel. Andito sa libro ng Book of Life, ang lahat ng pinagkamatayan ni Christ, lahat ng ni-redeem, lahat na may faith kay Kristo, at ang mga walang pangalan, yung mga taong wala ang pangalan sa Book of Life, ay itatapon sa lake of fire. According kay Kim Riddlebarger, ito ay apocalyptic symbol ng unending and eternal torment.
Kung imagine natin ang lake of fire, dagat-dagatang apoy, na-imagine nyo ngayon, parang apoy na dagat, no? Parang ganon. Mas worse pa yan sa kaya mong nyong imaginein. Sa kaya pa nating isipin. Mas grabe pa ito. Yung kahihinatnan ng mga tao sa future, hindi kayang i-describe ni Paul. Kaya sinabi niya, lake of fire. Sa sobrang kalunos-lunos at nakakatakot na vision na yun sa future. Sino nga ulit yung mga itatapon dito? Ito yung mga taong nire-reject ang gospel. Naririnig nila ang gospel, pero patuloy pa rin nilang hindi tinatanggap. Dahil nakikita nila, mabuti pa rin ang Panginoon sa akin. Hindi pa rin ako namamatay. Ito yung topic natin last week. Huwag nating maliitin ang kindness ng Panginoon dahil yon ay ginagabayan tayo para tayo ay magsisi sa ating mga kasalanan. Mga itatapon dito yung mga hindi naniniwala kay Kristo at mga hindi nagsisisi, mga complacent. Yung akala nila hindi naman nila kailangan si Kristo dahil sila ay mayaman, busog, malusog. Wala silang sakit. Masaya yung pamilya nila. Pero sinasabi ni Pablo, ang repentance, ang paniniwala kay Kristo ay dapat gawin ngayon. Hindi bukas, hindi next week. Dahil walang kasiguraduhan kung kailan yung tinakdang panahon na yun. From the words of Steve Lawson, sabi niya dito sa Lake of Fire, there will never be one drop of mercy and an inch of grace sa mga oras na yun. Wala. Lahat ay puro at solidong galit at puot, full of vengeance at undouble-minded wrath. Hindi magdadalawang isip na ay kawawa naman to. Wala naman siyang napatay pero kailangan pa rin siyang itapon sa lake of fire. Naisip niyo ba yon? Wala naman siyang napatay. Simula nung bata siya, puro pagsunod sa kanyang magulang, pagtulong. Pero ilalagay sa lake of fire, hindi siya magdadalawang isip na ilagay. Kasi ang tatanggapin niya lang ay ang may pananampalataya kay Kristo. Hindi kung ano ang kanyang kayang gawin para maligtas. Walang pag-asa na pag nandun na tayo. Wala nang balikan. Ito yung mga taong nireject at patuloy na nakatalikod sa Diyos. Wala nang, ay ang init pala, diyan na lang ako. Hindi po ganun mag-work ang salvation ng Diyos. Kaya, kaibigan, kung andito ka sa daan na ito, patungo ka sa puot ng Diyos, patungo ka para sa ending ay itatapon ka sa lake of fire, walang hanggang kapahamakan, kamatayan, pagdurusa, paghihirap. At kung ang tanong mo ngayon ay kung ano ang gagawin mo para makaalis dyan sa daan na yan, una, i-recognize mo na ikaw ay nasa maling daan. At ikaw ay patungo sa kapahamakan. I-admit mo na ikaw ay makasalanan at malayo ka sa Diyos. Wala kang pag-asa. No chance na magkaroon kayo ng reunion ng Ama, ng Diyos, dahil sa iyong kasalanan. Pag na-admit mo, i-reject mo yung nilalakaran mo ngayon na daan ng pagdurusa. I-reject mo yung pamumuhay mo na wala sa Diyos by repenting from your sins. Tumalikod ka sa buhay mong yan. Bitawan mo ang alam mo na kaligtasan. Yung pagtaas mo, kala natin yan ay makakaligtas sa'yo. Hindi. Yung perfect attendance mo, perfect prayer mo, hindi yan ang makakaligtas sa'yo. Yung pagkanta mo ng malakas, pagtalon mo sa mga praise and worship, hindi makakaligtas sa iyan. Sabi ni Christ, it is finished. Wala ka nang pwedeng gawin. Maniwala ka na lang sa akin.
Talikuran mo yan at tumingin ka kay Kristo at sumunod sa Kanya. Believe in what He did on the cross. Siya ang tupa na nag-aalis ng kasalanan. That He died for our sins, para sa kasalanan mo at sa kasalanan ko. He was pierced for our transgressions. He was crushed for our iniquities. Siyang inosente at walang kasalanan ay naipako at nahatulan para sa lugar natin na dapat tayo ang nandoon. Siyang naging curse dahil sa pagkalabag natin sa batas. He willingly gave Himself to us. Siyang nagbayad ng pagkakasala natin. Siyang naging substitute at sumalo ng poot ng Diyos na nangyari sa krus. Siyang namatay, nabuhay muli at nasa kanang trono ng Ama. Siyang in-exalt ng Diyos sa mundo at kalangitan. Binigay sa Kanyang lahat ng authority para magligtas sa ngalan niya. Para sa lahat ng tatawag sa ngalan niya ay maliligtas at magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Siya ay si Jesucristo, si Jesus Christ, the King of all kings, the Lord of all lords, ang ating Panginoon at tagapagligtas, ang dakilang manunubos. At kung ikaw ay hihingi ng awa at kapatawaran with a sincere heart, with a heart like a child, I assure you, hindi ka iko-condemn, pero ikaw ay patatawarin ng ating Panginoong Hesukristo. Ang punto ko dito, our hope is found in the works of Jesus Christ on the cross. Sa ating believers, hindi tinanggap ng Diyos ang ating ginawa. Bagkos ang tinanggap niya sa atin, ang nakikita niya sa atin, ay yung ginawa ni Kristo sa cross. At by faith, ang active works ni Christ, ang pagiging banal niya na na-earn niya rito sa mundo, nung nabuhay siya, ay na-impute at nailipat sa atin. At yun na ang kinikilala ng Ama, para tayo ay mapawalang sala. And this will lead us to our next point. Good works are predetermined expression of those who place their faith in the works of Jesus Christ. Ang mabubuting gawa ay nakatakda o naka-assign sa pagpapahayag ng mga taong naglagay ng kanilang pananampalataya sa gawa ni Jesucristo. Anong meaning nito? Sabi sa Ephesians 2:10, we are His workmanship, created in Christ for good works, which God prepared beforehand that we should walk in them. Ang meaning nito, hindi lang planado ng Lord na mailigtas tayo o mailigtas ang lahat ng mga mananampalataya sa Kanya, pero planado rin kung paano niya gagamitin ang bawat believers na ito. Hindi siya nahiwagaan, wow, nag-e-excel tong anak ko Hindi ganon. Siya nagbibigay ng grasya doon para mag-excel, para makapag-preach, para makapag-serve ng tama, at maging living sacrifice in Christ. Planado rin ang way ng buhay natin. Na sa pagtawag niya sa iyo, sa kaligtasan, ito yung design niya sa buhay mo. Intended niya na maging salt and light ka. Paano ka magiging salt and light kung hindi ka nagbabasa ng Kanyang salita? Ang intention niya ay basahin mo ang Kanyang salita. Intended niya na i-represent mo siya ng tama. Maging witness ka ni Jesus Christ sa katotohanan. At may role ka sa gagampanan mo sa body or sa church. Lahat yan nakadesign sa bawat tao. Hindi pare-pareho. May maraming na-assign, may grace na marami, may konti. Pero lahat yun ay pleasing sa Kanya. Hindi siya nagbibigay ng unfairness doon. Pero pagpapakita ng gracious na in the first place, hindi naman siya obligadong bigyan ka ng grasya. Through His graces, binigay niya sa bawat isa, binigay niya ang bawat isa ng mga gifts at graces, at kaya tayo ay nagkaroon ng uniqueness. May mabilis matuto, may mabilis lumago, may mga mababagal lumago. Hindi ito pare-parehas na binigay sa tao. Lahat merong ganito, pero iba-iba ang sukat. At pag tinignan mo yan, zoom out mo, lahat yon ay good sa Kanyang mata.
standard good. Ang nunod ko lang, ang good works do not give us salvation, indeed, but they are absolutely meant to be the result of our salvation. Ito ay resulta lamang ng pagiging isa natin kay Kristo. Lahat binigay niya sa isang believer. Lahat ng spiritual things, spiritual blessings, at hindi ito sa future pa. Ito na ay nasa sa atin ngayon. We have it already but not yet. Ito yung prayer ni Paul sa Ephesians 1 at 3 na nawa ay mas makomprehend natin itong mga gifts na nabestow sa atin para mas strengthen tayo at magkaroon ng pag-asa. Meaning, intended na magamit natin itong mga gifts na to, mga graces na ito sa present life natin ngayon, in the virtue of our union in Christ. Ito yung magagamit natin para mapamuhay natin ang paglakad natin sa Ebanghelyo. So, walang ibang pupuntahan ng isang believer kundi mag-manifest sa Kanya, si Kristo. By living in holiness at pagkamuhi sa kasalanan, intended ng Panginoon na maging imitator tayo ng Diyos. Do, ito ay utos niya. Pero yun talaga ang mangyayari. Yun ang design niya. We will be imitator of our God, whether we like it or not. Kung talagang tayo ay tunay na believer. Na kung dating nasa mundo pa tayo, ang ini-imitate natin ay ang offer ng mundo. Hindi ito optional. Sabi sa Ephesians 1:20-21, and what is immeasurable greatness of His power toward us who believe according to the working of His great might, that He worked in Christ when He raised Him from the dead and seated Him at His right hand in the heavenly places. Hindi ito pwedeng hindi mangyari sa iyo, kapatid. Dahil ang kapangyarihan ng Diyos kay Kristo ang nagtatrabaho sa atin ngayon. May pagbabago talagang magaganap sa isang believer. At syempre, while nagtatrabaho ang Lord sa atin, may responsibilidad tayo na to work out our salvation sa sinasabi sa Philippians 2:12. At yung paglago natin, ang Lord din ang nagpapatubo sa atin para ma-enable tayo sa mga naka-assign sa ating good works na gagampanan. Diba napakaganda? Napakaganda. Meron nang naka-assign sa atin beforehand na mga good works. Gagampanan na lang natin. At ang lahat ng ito ay through our faith in Jesus Christ. Kasi Hebrews 11:6, without faith, it is impossible to please God. Kung sa sarili mo lang, hindi mapiplease sa iyo ang Panginoon. Sabi sa 2 Thessalonians 1:11, to this end we always pray for you, sabi ni Paul, that our God make you worthy of His calling and may fulfill every resolve for good and every work of faith by His power. Meaning, God's power is working to us, in us, at nagre-result ito sa paglago ng ating pananampalataya. The more na mag-grow ang ating faith, the more na nakakagawa tayo ng good works sa Kanya. Hindi tayo pwedeng gumawa ng good works na apart from our faith. Lahat ng gagawin natin, nakikinig tayo ngayon by faith. Naririnig natin ang salita ng Panginoon by faith. God gave us faith to enable us para maunawaan ang gospel. Minsan hanggang doon lang yung ang akala natin sa pananampalataya. This faith enables us to patiently seek glory and honor and peace. Hindi lang natatapos ang faith sa justification. Ito pa rin ay sa sanctification. God gave us and enable us ng pananampalataya para lumago. And we are aided by faith pa rin, the Spirit, para magawa natin ang mga good works na yon. Diba? Lahat by faith, by grace. Nasa Kanya. Nasa Kanya pa rin lahat kahit nandito tayo
para walang ipagyayabang ang kung sino man na magaling ako. Hindi ko nakuha sa faith yun, pero nalaman ko. Hindi po ganun. Ang maganda pa sa faith natin, pinagkaloob sa atin ng Diyos, itong saving faith na to, para ma-enable tayo para maging banal. This faith enables us to be holy, enables us to mortify sin. Not our faith per se, pero yung faith natin kay Christ. Faith na siya ay nabubuhay sa atin at nananahan ng Spirit sa atin. Ang faith hindi lang sa simula or sa justification. Ito ay hanggang sa glorification. Lahat yan. We Christians shall live by faith. Romans 1:17. Meaning from zero faith to a bigger faith. May progression. It is right na ang righteous ng Lord ay ang nagkokos sa atin ng righteousness. Naalala niyo yan? Yung kanyang righteousness, siya yung nagtatransform sa atin para tayo maging righteous. At ito ay by faith pa rin. Ang ating faith ay nag-enable sa atin para maklaim ang mga promises, including yung tayo ay papakabanalin niya na hindi pa tapos ang Panginoon sa atin. By faith ay tayong mako-conform kay Kristo. Ang punto, God uses our faith to mold us according to His purpose. Ang mananampalataya ay palaging may pananampalataya. Kung kanina we are called to repent, hindi pwedeng wala ang faith. Kasi through repentance, we will have true faith. These two go hand in hand. Hindi to inseparable. May pagsisisi at paniniwala. Present itong dalawang ito sa buhay ng lahat ng mga partakers ng gospel. Kahit believers na tayo, we have to repent from our sins. At by faith, we live our calling and purpose. By faith, tayo ay pinatawad ni Kristo. Hindi tayo kokontra sa gusto ng Lord sa buhay natin dahil hindi ito in the first place. Dahil in the first place, anticipated na natin dapat na may submission tayo sa Lordship ni Kristo. Lahat ng aspeto ng buhay natin, lahat ng area, itatransform ng gospel. Lahat papakialamanan sa pamumuhay, kahit sa pagkain. Naniwala ba kayo doon? Sa hobbies, kahit sa dreams mo sa buhay, sa pagpili ng karir, sa pagpaplano mo, pagdidesisyon mo, in how we live, in how we think, in how we talk, even sa pagmamahal natin, sa pagpili ng mamahalin at mapapangasawa, even sa pakikitungo sa pamilya, kaibigan, kakilala at strangers, lahat yan ay papakailaman ng gospel. Uhubugin ng gospel kasi ikaw. At lahat ng ito ay rooted sa ating inevitable and assigned obedience sa Diyos. Ang challenge, we must live our calling by faith, intentionally and evidently. Mga kapatid, hindi tayo in-excuse ng Lord sa judgment niya. Tayo ay pinatawad niya dahil sa dugo ni Kristo. Lagi nating tatandaan ito na tayo ay naligtas. Kung bakit tayo naligtas? Dahil sa ginawa ni Kristo. At yun ang mag-drive sa atin na maging always grateful at mag-desire ng holiness. Asamin natin o desire natin yung marinig natin na, well done, my faithful servant. We have to be faithful sa Panginoon. Hindi lang sa profession ng labi natin, pero we must in possession ng gospel. At ang obedience ay markahan ng pag-accept natin ng gospel. We are called to be witnesses of Christ by our obedience. Pag di tayo sumusunod sa Lord, we are displaying bad witness sa iba. Mapabelievers man yan o non-believers, pag wala tayong kabanalan, pagsunod sa Diyos, nami-misrepresent natin ang Diyos. At nagbibigay tayo ng misreflection ng Lord sa buhay natin. Ay, ganyan pala ang Diyos ng mga Kristiyano.
At ganun din sa church, we have to be holy and live the gospel para hindi ma-represent ng church ang Panginoong Jesucristo. At yun ay very dangerous. Dahil karumal-dumal yun pang mangyari na we are putting God's name in vain. Violation ng commandment number 3. We have to resist the devil. We have to resist the temptation now. Dahil pag hindi at hinayaan nating mahulog tayo sa tukso na taliwas sa gospel, ginagawa lang natin na mas mahirapan pa tayong pigilan ang tukso sa mga susunod na temptation. Pigilan mo na ngayon, kapatid. Mahirapan ka na, kapatid, sa susunod. Huwag mo nang palagpasin ang pagkakataon. Repent and mortify your sin. Submit to the Word. Yes, we fall into sin, pero malaki ang pagkakaiba. Na dati when we sin, we know we are slaves sa sin, sa flesh at kay Satan, na no choice tayo na pigilan ang sin o kasalanan kasi para sa atin ito ay normal thing lang. Pero ngayong believers, pag nagkakasala tayo, ito ang pagkakaiba. Hindi na tayo katulad dati na no choice. Pero we sin ngayon kasi we choose to sin. You desire to sin na. Kasi alam mo na ang katotohanan o hindi. Kasi pwede ka namang humindi pero ginawa mo pa rin. Parang sa mag-asawa, wala nang pagsunod at pag-submit. Chaos yun. Parang sa military, tinatawag kang sundalo. Pero hindi ka sumusunod sa patakaran at disiplina. Useless. Dahil di ka nagpa-function sa dapat mong function. At pag nag-commit tayo ng sin willfully, this might damage relationship sa asawa mo, sa relationship mo sa family mo, sa kaibigan mo, sa company nyo. Sabi sa 1 John 1:6, kung sinasabi natin ngayon na may pakikiisa tayo sa Diyos, sa Kanya, ngunit namumuhay tayo sa kadiliman, nagsisinungaling tayo at hindi namumuhay ayon sa katotohanan. Nagsisinungaling tayo at niloloko natin. Sino niloloko natin? Ang Diyos? Hindi. Ang sarili natin. You are deceiving yourselves kung nagdi-disobey tayo sa Panginoon. Sabi sa Deuteronomy 11:26-28, na nakabubuti ang pagsunod natin sa kautusan ng Diyos. At kung tayo ay disobedient sa mga kautusan ng Diyos, napapasama tayo, napapahamak tayo. At God is very gracious na very intentional sa ating pagbabago, sa Kanyang mga tupa. The sheep knows His voice. Susunod at susunod ang tupa pag tinawag siya ng pastol. I believe in the gospel, hindi lang sa justification ito. Pero until sanctification, ang problema, andyan palagi yan, ang temptation, minuminuto yan. At sa biyaya ng Lord, iniwanan niya tayo ng remedy. Hindi lang sa kaibigan natin, sa kumpanya natin, ng pera, ng popularity, hindi yun ang remedy. Iniwanan tayo ng remedy sa in the midst of trials at kakulangan ng bawat isa. Ito ang gospel. Ang gospel ang magpupuno at sa kakulangan at kahinaan ng bawat isa. Titingin lang tayo sa ginawa ni Kristo. Balik tayo sa salita ni Kristo. Naniniwala po ako na hindi pa tayo tapos. Na ang gospel ang gamot sa karumihan at kaguluhan ng church. We have to look to Christ. We have to stand in faith. We have to trust God sa mangyayari. Kahit seemingly unloving. Pero we need this tough love para mag-admonish sa bawat isa. Pinapadaan tayo sa apoy, yung pananampalataya natin, para maging puro at mag-flourish at kuminang. Di ba sabi sa Revelation, naging unblemished na ang church. Na-ready niya ang church. We have to depend only in the riches and richness of His grace.
Kaysa sa sarili natin na parang alam natin na may better tayong solusyon. Pero ang Lord, alam niya na magulang church, alam niya yan. Kaya patuloy siya nag-i-intercede sa atin. Dahil the moment na huminto siya, tapos tayong lahat, magkakalat tayong lahat. Kaya patuloy ang intercession ni Christ para sa church, ang kanyang mediatorial na ginagawa. Kasi patuloy tayong nagkakasala kahit sa isip lang natin. Ito ang epekto ng kasalanan. Nakita nyo yung karumal-dumal ng kasalanan. Though wala na tong power sa atin para maging slave tayo dito. Pero ito ay nakakasira, nakaka-deceive kahit pa mga elect. Pero ang ganda na sinabi ni Paul, when sin abounds, grace abounds all the more. Kapit lang tayo mga kapatid at magtiwala tayo sa plano ng Panginoon by faith. Umayon tayo sa Ebanghelyo. Umayon tayo sa katotohanan. Umayon tayo kay Kristo. It is Christ that must be and should be exalted. And it is His glory must be reflected sa kanyang iglesia. At sabi nga sa ating aawitin, as our response sa verse 3, sa stanza 3, guilty, helpless, lost were we, blameless Lamb of God was He, sacrificed to set us free. Hallelujah! What a Savior! Awitin po natin mga kapatid, bilang ating response.